Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 3, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga kabutihang dulot ng pagiging tapat sa pamilya at kung paano ito nakatutulong sa pagkikipag-ugnayan sa iba. At naiuugnay ang konsepto ng pagiging tapat sa pamilya sa mga positibong epekto nito sa pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ginagawa din ba ninyo ito sa inyong bahay? Sa araling ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang kabutihang dulot ng pagiging tapat sa pamilya sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo at agad sabihin kapag may nagawang kamalian, at pakikipag-usap ng matapat at walang kasinungalingan. Ngayon, ating alamin ang kahalagahan ng pagiging tapat lalo na sa ating pamilya. Maglaro tayo! Handa na ba kayo? Ang tawag sa ating gawain ay ano ang tamang sabihin. Narito ang mga panuto. Una, babasahin ko ang sitwasyon. Pangalawa, mamili sa mga pagpipilian at sabihin ang nararapat na sagot ng bata sa sitwasyon. Sa unang dialogo, tinanong ng tatay kung totoo bang ang anak niya ay nakipag-away sa kaklase. Ano ang nararapat na isagot ng anak? Una, umamin sa kanyang tatay upang maging tapat. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Ang matapat ay nagsasabi ng katotohanan. At ang katotohanan naman ay pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan. Ating talakayin ang pagmamahal sa pamilya bilang gabay sa pakikipagkapwa. Naalala niyo pa ba ang mga larawan na ito mula kanina? Ang pamilyang ito ay nag-uusap habang nanonood ng telebisyon. Si Maria ay nagbabahagi ng nangyari sa kanilang paaralan. Si Mario naman ay nagbabahagi ng nangyari sa kanilang paglalaro kasama ang mga kaibigan. Masaya silang pinakikinggan ng kanilang magulang. Masaya sila sa kanilang pag-uusapan at ugnayan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang bawat kasapi sa pamilya ay dapat mayroong magandang ugnayan. Kayo sa inyong pamilya, nag-uusap-usap pa kayo? Ang pamilya ay nararapat na magmahalan. Mahal mo ba ang iyong pamilya? Sa tulong ng ating kapamilya, nahahasa ang ating pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Ano ang itinuro ng inyong magulang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa? Dapat ba na lagi tayong matapat sa kapwa? Sa ating tahanan, sinasabihan tayo na laging maging matapat. Pinapangaralan ba kayo ng inyong mga magulang na maging magalang sa lahat ng pagkakataon?
Kung minsan, may pagkakataong hindi tayo naging tapat sa ating pamilya. Ito ba ay nararapat at tama? Bago tayo magpatuloy ng ating aralin ay batiin muna ang katabi at sabihing mahusay ka sapagkat matapat ka. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, ipapaskil ang mga larawan ng nag-uusap. Bibigyan ang grupo ng papel na may print ng dialogo at isulat ang tamang kasagutan sa tanong na ibinigay na nasa dialogo. Babasahin sa unahan ang dialogo na ginawa ng grupo. Iwasang isigaw ang tamang sagot. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Para naman sa ikalawang pangkat, piliin ang tamang sagot. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Ano ang aral na natutunan mo sa aralin? Bakit mahalaga ang pagiging matapat lalo na sa ating pamilya? At paano makikipag-usap sa pamilya? Piliin ang letrang A kung tama at B kung mali ang nasa pangungusap at isulat ito sa iyong sagutang papel. Dahil alam ninyo kung ano ang tama sa mali na gawain, gagawa kayo ng isang pangako. Ito ay tatawaging pangakong maging matapat. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 3, Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pag-unawa kung paano ang katapatan sa pamilya bilang gabay sa pakikipagkapwa at nakapagdudulot ng maayos na ugnayan. At napatutunayan na ang katapatan sa pamilya bilang gabay sa pagkikipagkapwa ay nakapagdudulot ng maayos na ugnayan. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Peppa, Lina at Katrina ay magpipinsan. Mayroon silang kanya-kanyang kwento tungkol sa kanilang mga karanasan sa paaralan. Sila ay tinuruan ng kanilang magulang na laging maging matapat sa kilos at salita.
Sina Peppa, Lina at Katrina ay dapat tularan. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa araw na ito, inaasahang mauunawaan ninyo ang wastong pagkikipag-usap sa inyong pamilya sa pamamagitan ng pagsabi o pag-amin sa nagawang kamalian na humihingi ng patawad, pagkikipag-usap ng matapat at walang kasinungalingan, at pagkatuto ng pakikipagkapwa. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging tapat, lalo na sa ating pamilya. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tinawag na Matapat Ako. Narito ang mga panuto. Una, magbibigay ako ng tanong. Kung sino ang nakakaalam ng sagot o siya ang tinutukoy, itaas lamang ang kamay. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Ang matapat ay nagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan naman ay pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan. Ating talakayin ang pagmamahal sa pamilya bilang gabay sa pakikipagkapwa. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Jeremy at ang kanyang sikreto. Si Jeremy ay may itinatagong sikreto sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ito ay ang kanyang kagustuhang sumali sa choir ng paaralan. Ayaw niya itong ibahagi dahil baka siya ay hindi suportahan. Isang araw, nadaanan ni Jeremy at kanyang magulang sa paaralan ang mga kasapi ng choir habang sila ay nagsasanay. Napansin ng magulang ni Jeremy na siya ay nakatitig sa kanila. Tinanong ng kanyang nanay kung ganoon na lamang ang pagkatitig niya sa kanila. Tinakasan ng loob ni Jeremy ang sarili na ipagtapat sa kanyang magulang na gusto niyang maging bahagi sa choir. Natuwa ang kanyang magulang sa pagsasabi ng kanyang interes na makasali sa choir. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang gawain kung saan natukoy mo ang kahalagahan ng pagiging matapat? Bakit mahalaga ang pagiging matapat sa pakikipagkapwa? At paano mapananatili ang maayos na relasyon sa pamilya at kapwa? Mahalaga ang maging tapat sa bawat kasapi ng ating pamilya, mga kaibigan at kapwa. Bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng batang nagsasabi ng katotohanan.
Punan ng angkop na letra sapat lang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Sunod naman ay sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Iguhit ang masayang muka kung tama ang pahayag at malungkot na muka kung mali. Sagutan ang mga sumusunod. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 3, Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nauunawaan kung paano nakatutulong ang pagiging tapat sa pamilya sa pagbuo ng magandang ugnayan sa ibang tao. At napatutunayan na ang katapatan sa pamilya bilang gabay na pagkikipagkapwa ay nakapagdudulot ng maayos na ugnayan. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang mga nasa larawan ay mga magkakaibigang matalik. Sila ay mga batang marunong makipag-ugnayan dahil sila ay matapat sa isa't isa. Sila ay nagsasabi ng totoo. Mga bata, ano ang inyong natutuhan tungkol sa pagpapakita ng katapatan? Sa araw na ito, inaasahang mauunawaan ninyo ang wastong pakikipag-ugnayan sa inyong pamilya at kapwa sa pamamagitan ng pag-amin kapag may nagawang kamalian, pakikipag-usap ng matapat at walang kasinungalingan, matutong makipagkapwa, at hindi tama ang magsinungaling o gumawa ng kwentong hindi totoo. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging matapat sa pamilya at sa kapwa. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tinawag na maayos na pakikipag-ugnayan sa lahat. Narito ang mga panuto. Una, magtatanong ako kung sino ang tinutukoy ay magtaas agad ng kamay. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Ang matapat ay nagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan naman ay pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan. Pagmamahal sa pamilya bilang gabay sa pakikipagkapwa. Nabanggit ko kanina na ang mga nasa larawan ay ang magkakaibigan. Natatandaan ba ninyo sila? Ano ang kanilang ginagawa? Ang pamilya ay mahalaga para kayo ay magabayan sa pagiging matapat. Tulad ninyo, kayo ay mayroong pamilya. Tinuturuan din ba kayo na maging matapat?
Sa ating pamilya, tayo ay natutong makipagkapwa-tao. Ganito ba kayo sa inyong pamilya? Dahil sa mga pangaral ng ating mga magulang at sa ipinapakita ng ating kapamilya, kinakailangan na ipakikita natin ang ating pagiging tapat. Paano mo maipakikita na ikaw ay tapat sa iyong pamilya at kapwa? Dahil sa katapatan na ipinapakita ng ating mga kapamilya at kaibigan, gayahin natin sila. Ano ang gusto mong matutuhan sa kanila? Ang matapat na pakikipag-usap ay nagbibigay ng magandang samahan sa bawat isa. Kayo, ano ang inyong natutuhan sa pakikipag-usap? Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Mahalaga ang tapat na pakikipag-usap upang makipag-ugnayan ng maayos sa ating kapwa. Bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng batang nagsasabi ng katotohanan. Punan ng angkop na letra sapat lang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Ang matapat na pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan at kapwa ay mahalaga. Iguhit ang bituin kung tama ang pahayag at buwan kung mali. Dahil natutuhan ninyo ang mga paraan kung paano maging matapat, kayo ay guguhit. Iguhit ninyo ang inyong sarili. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 3, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isasakilos ang mga paraan ng katapatan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa na natutuhan sa pamilya. At nakalalahok sa mga gawain na nakapagpapakita kung paano mailalapat ang katapatan na itinuro ng pamilya sa iba't ibang sitwasyon. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Nawalan ng pitaka si Binibining Fernandez. Ipinaskil niya ang larawan ng kanyang pitaka sa bulletin board ng paaralan. Nakita naman ni Dina ang pitaka sa may pasilyo ng paaralan. Pinulot niya ito at isinaulo ito sa silid ng mga na-lost and found. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Ngayon, sa ating aralin ay inaasahan na matututuhan ninyo kung paano maging matapat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan at pagkilos. Gayon din, maiuugnay ang kahalagahan ng pamilya at kapwa bilang bahagi ng paglinang dito. Ngayon, inyong aalamin ang kahalagahan ng pagiging tapat. Umawit tayo. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti sa kanta na iparirinig at papupunan sa tono ng kung ikaw ay masaya, kayang-kaya kong maging matapat. Palaging tatandaan ang aral ng awit na nagpapakita ng pagiging tapat o katapatan. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Ang matapat ay nagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan naman ay pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan. Ating talakayin ang pagmamahal sa pamilya bilang gabay sa pakikipagkapwa. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Katapatan. Ang tapat na tao'y pakaingatan. Madalang na makita, tunay na kayamanan. Kung iyong hawakan, kauri ng tunay. Masisilaw ka sa angking kagandahan. Ang kislap niya ay laging nanlilinlang. Ang tapat sa iyo'y ariing yaman. Bigay na biyayang pangmatagalan, dahil tapat ka rin, marapat kamtan. Nang tulad mong tapat kanino man. Manatiling tunay at pinagtitiwalaan. Yan ang yamang di mananakaw. Sirain ka man at palagi ang pintasan, ang pagiging tapat mo ang paniniwalaan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Mahalaga ang tapat na pakikipag-usap upang maayos ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Punan ang sumusunod na mga patlang. Punan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Kompletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ngayon ay gagawa tayo ng pangako. Mga bata, ano ang inyong naramdaman nang ginagawa ang pangako? At bakit kailangang maging tapat kapag tayo ay gumagawa? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 3, Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at naibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit.
Ikalawang markahan, ikalawang performance task sa GMRC Grade 2. Mahusay mga bata! End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!